Chapter 4. Thank you. Wika ni Nati sa kausap at pinatay ang telepono. Pinaisang kaopisina ni Dory. Nagpanggap siyang dating kaklase ng babae na nagtatanong kung kailan ang kasal nito. Excited namang sinabi sa kanya ng kausap. It seemed that everybody is excited about the wedding. Sorry to disappoint you guys, bulong niya. 2 buwan mula ngayon ang kasal ni na Brandon at Dory. Ayon sa kausap niya, wala pa namang lumalabas sa imbitasyon. Ngunit alam na ng buong bayan ng Poblana. Naaawa siya kay Dory dahil babae rin naman siya. Pero mas naaawa siya sa sarili niya sapagkat alam niyang wala ng ibang Brandon pa sa mundo. She was not the type to brood and cry over lost love because she's not going to lose her love. Where do broken hearts go? Kumailan lang ang awitin ni Whitney Houston. Nakangiting lumusong sa pool si Nati. Malay ko, I'm not about to break my heart. Nakakailang laps na siya nang tawagin siya ng kanyang maid. Hawak ang cordless si inabot niya yon habang nasa tubig. Ikuha mo ako ng tomato juice, aniya bago sagutin ang caller. Yes? Nati? Natigilan siya nang marinig ang boses ni Dory. Ngunit saglit lamang yon. Dory, hi! What's up? Bati niya. Gusto kitang makausap. Kung maaari sana ay sa lalong madaling panahon. Anang babae. Tungkol saan? She asked, amused. Alam mo kung tungkol saan? Maaari ba? Sure, kung gusto mo pumunta ka dito sa bahay ngayon. Suggestion pa niya and decided na wala siyang balak kaawaan si Dory. Dory was her rival. In this game, there is only loser and winner. Siya ang mananalo at kapalaran ni Dory ang natalo. Sa Villa Alegre, bukas ng umaga, wika ni Dory at nagbaba ng telepono. Fine. Nagkibit-balikad siya at hinagi sa bermuda ang cordless. Sa isip ay marunong namang pumili ng lugar si Dory. Ang Villa Alegre ang nasa labas ng Poblana. Neutral territory. Napatawa siya ng malakas. Hindi makapaghintay na magkwento kay Maria. Ngunit itong mga huling araw ay laging abala ang kaibigan niya. Napasok na tong writer sa isang TV network. For all she knew, bukas makalawa ay pag-aari na ni Maria ang network. Pero nainis pa rin siya dahil wala na siyang makausap. Yung mga kaibigan naman niya sa club na kinabibilangan ay nakakainis lamang dahil walang alam gawin kung hindi ang magpa-impress sa kanya. Si Maria lamang ang totoo. Sinisigawan siya kapag gusto. Sinisigawan din niya kapag minsan. Hindi na rin siya makapaghintay na matapos ang maghapon. Excited na siyang marinig ang sasabihin ni Dory. Magmamakaawa ba to? Unlikely kahit probinsyana mula ulo hanggang paa si Dory. Alam niyang palaban. Magsasabunutan kaya sila kapari sa mga pelikula? Tumawa na siya ng malakas. Cheap, at naisip niya si Brandon. Kung alam lamang nito ang nangyayari, siguro pumapalakpak na ang tenga nito sa tuwa. Hindi lahat ng lalaki pinag-aagawan ng mga babae. At hindi lahat ng lalaki handang ipaglaban ni Nati. You should be proud, Brandon. Hintayin niyo ako rito, Mang Husto. Bili niya sa tsuper bago bumaba, bitbit ang bag na pumasok sa Villa Alegre. Isang resort na mukhang kulang na sa maintenance. Kulay lumot na ang mga tubig sa swimming pool at maraming nakalutang na plastic wrappers. Tumuloy sila sa restaurant doon at hindi hinuhubad ang suot na antipara. Nakatirintas ang kanyang buhok at walang nanliligaw sa mukha. She's wearing a suit and a collar blood. She was intimidating na kahit ang tauhan sa resort ay hindi siya magawang lapitan. They could offer nothing that would suit her at nagtataka ang mga yun kung anong ginagawa niya sa ganung lugar. Sinamahan siya sa gilid ng restaurant kung saan merong hardy na tumatanong sa isang bundok. A glass of water and an ashtray please? Aniya sa babae. Ayaw man niyang aminin ay kinakabahan din siya sa pagharap nila ni Dory. She was tense and konsolasyon lamang ay alam niyang mas tensyonado si Dory. Unaperme sa opisinang pinapasukan ng suot ni Dory. Sa tingin niya ay pinaghandaan din ito ang meeting na yon. Maingat ang pagkalagay ng makeup nito. Hindi ito ngumiti nang makita siya at hindi rin nagbago ang hakbang. Walang indikasyon na kinakabahan to sa pagkadismaya ni Nati. Determinasyon ang nasa mukha nito. Tahimik itong naupo at paris ay tubig din lamang in order sapagkat wala namang ibang pwedeng orderin doon. Tulad ng ibang resorts ay halos hindi nagpapunction kapag off-season. Mind if I smoke? Aniya. Sure, nininervous ka yata eh.
Wika ni Dory at malayong malayo ito sa babaeng walang personalidad na pinagtatawanan nila ni Maria. Nati knew she was meeting her equal. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ayoko magtagal sa lugar na to. Aniya. She was here to intimidate at hindi siya makapaniwala na lalo lang nadagdagan ang tensyon niya. Ngayong kaharap na niya si Dory. Tinitigan siya nito ng diretsyo. Layuan mo si Brandon. Anito showing the first trace of fear at napangiti si Nati. You're worried? Aniya and blew a straight smoke. I'm worried about him. Nagigilty siya sa pagsama sa'yo. He didn't mean to hurt you, Nati. Pero lalaki siya. Madaling matukso and you're a beautiful woman. Thank you. Aniya. Anong sinasabi ni Dory? Kinakaawaan lamang siya ni Brandon? Kinakaawaan siya ng dalawa? Nagpatuloy si Dory. Ayaw niyang paasahin ka sa wala. Nati, hindi mo rin maiaalis na mahiya siya sa iyong papa. Kung ano man ang nangyari sa inyo, ayaw niya magbunga nangyari sapagkat wala siyang balak na pakasal sa babaeng hindi niya mahal. Para sa kabutihan mo na rin ang sinasabi ko, Nati. Hindi siya makapagsalita at tumatahip ang dibdib niya. Was it true? At bakit ganito ang pakiramdam niya? She felt weak and vulnerable. She felt ready to cry. Was this what falling in love meant? I'm afraid I can't do as you say, Dory. Alam ko kung anong gusto ko at yun ang gagawin ko. Hindi mo ako pwedeng diktahan and don't give that crap about this all being for my sake. Naririto ka ngayon dahil natatakot ka na maagaw ko si Brandon. Let me tell you, Dory, hindi mo na hawak ang puso ni Brandon. Aniya, hoping that Dory could not hear the trembling of her voice. She was bluffing and maybe Dory was bluffing too. Umiling si Dory. Mali ang akala mo, Nati. Nananaginip ka. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa lalaking walang pagtingin sa'yo? Parang sibat sa puso niya ang mga salitang iyon. Kung talagang mahal mo si Brandon ay hindi mo siya pipiliting pakasal sa'yo. Gayong hindi na siya sigurado. Noon, maaaring sigurado siya sa'yo. Pwes hindi na ngayon, Dory. Ulupong ka, Nati. Pero ito ang tandaan mo. Hindi ka magtatagumpay. Ikakasal pa rin kami ni Brandon at hindi mo maaring pigilan yon. Naaawa ko sa'yo. Poor little rich girl. Alam mo na siguro ngayon na hindi lahat ng kayang bilhin ng salapi mo. Ang pinaka-importante sa lahat, Nati, hindi mo kayang bilhin. Wika ni Dory na ang galit ay nasa mga mata. Ngunit pinadiskubre siya sa pananalita nito. Hindi lamang si Brandon ang dahilan kung bakit galit na galit sa kanya. Sa pananalita nito ay parang matagal na itong galit sa kanya o sa mga kagaya niyang pinanganak na mayaman. At natitiyak niyang gagawin lahat ni Dory ang makakaya upang makasal kay Brandon. Sapagkat nangangahulugan niyo nang nagtagumpay ito sa mga kagaya niya. Galit sa mayaman si Dory. Ngunit alam niya naghahanga din to na maging kapares niya. Envy. Nasa mga mata yun ni Dory. At hindi siya papayag na sa babaeng to mapakasal si Brandon. Kapag nakatikim ng salapi ang kapare si Dory ay nagiging gahaman. Hindi niya ma-imagine na mangungurakot si Brandon sa kaban ng bayan para sa luho ni Dory. And within a year of being married to her, marirealize si Brandon kung anong babaeng pinakasalan nito. But it would be too late to get out. Hindi siya papayag na mangyari yon. Mahal niya si Brandon at kung dati gusto lamang niyang paglaruan to, hindi na ngayon. Ang kapakanan nito ang mahalaga sa kanya. His name, his honor, his integrity, they meant so much to her. Iniisip pa lamang niya kung gaano niya kamahal si Brandon inalalaglag ang kanyang luha. She loved him too much. The pain in her heart was almost physical. Wala pang isang buwan silang magkakilala ni Brandon ngunit hindi mahalaga yon. Hindi rekisito ang panahon para mahalin ng isang tao. Mahal niya si Brandon at alam niyang hindi nagbabago yon. Nice bracelet. Walang ano-ano yung sabi niya at nabigla si Dory. How much? She asked. 10,000? Tugon ito at hindi malaman kung bakit nag-interesado sa bracelet si Nati. San mo pinili? Tanong pa niya at misto lang interesadong interesado. Ang bato sa singsing ni Dory ay tunay rin bagamat masyadong maliit para magkaroon ng halaga. Kay Mrs. Ong, tugon nito. Tumango siya at tumindig. Nice talking to you, Dory. Sandali.
Habol sa kanya ni Dory at dire-diretso siyang naglakad. Hindi mo maaagaw sa akin si Brendo Nati. Anito na nakasabay na sa kanya. Makahulugan ng salyap na pinukol niya rito. Hindi ko siya aagawin, Dory. Ibibigay mo siya sa akin. Ani at binilisan ang lakad. Dahil hindi maintindihan ni Dory ang sinabi niya, inaiwan to na nag-iisip. Hindi siya bumalik sa Maynila bagkos ay tumuloy na sa Poblana. Itigil niyo na ho ang kotse, Mang Husto. Utos niya sa tsoper nang madaanan nila ang isang jewelry store. Maya-maya pa ay tumingin na siya sa eskaparate ron. Kunwari interesado siya sa mga alahas na mababang klase naman kumpara sa mga alahas niya. Isang matabang ginang ang lumapit sa kanya. Naamoy yata ang salapi niya at hanggang tenga ang ngiti nito. Bracelet ba ang hanap mo, Iha? Tanong nito. I'm looking for a pendant. Aniya pagkatapos ay tumingin dito. Kilala niyo ba si Mrs. Ong na nagtitinda din ng alahas? Kumunot ang mukha ng ginang. Mrs. Ong? Si Lloyd ba ang tinutukoy mo? Bakit mo tinatanong? Usisa nito. Meron na siya nakandang sagot doon. Maganda kasi yung bracelet ng friend ko na kay Mrs. Ong daw binili. Gusto ko rin ng ganun. Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Lalong umasim ang mukha ng ginang. Bakit sa kanya pa kukuha? Kung ano ang meron siya ay meron din ako. Sa akin lang siya kumukuha ng ibang alahas. At kung wala rito ang sinasabi mong bracelet, may lamang na mababang kalidad yun. If you can tell me where to find Mrs. Ong, I'll purchase this pendant. Aniya at iniisip kung kanino kaya niya ibibigay ang mumurahing pendant. Ipaparaffle na lang niya sa mga maid o sino ang naunang magdala sa kanya ng juice ang pendant. 2.5 to Iha. Anang ginang at kinuha sa lalagyan ng tray ang pendant. Hugis kabibe na halo pa ang gitna. Tinitigan lamang niya ang ginang. Tagalumang Poblana si Lloyda. Itanong mo na lang sa tricycle driver kung saan ang lumang Poblana at alam na nila yon. Ipagtanong mo na lang si Lloyda ng asawa kamo ng incheck. Dumukot ng pera sa pitaka si Nati at nanlalaki ang mata ng ginang sa hilera ng gold cards at ATM niya. Waring binabasa rin ito kung ano ang tatak ng kanyang pitaka. Napatitig din ito sa kanyang Tiffany ring. Inabot niya sa ginang ang pera at parang nagtaka pa to. Sa lahat yata ng customer siya lamang ang hindi tumawad. Nang masuklian ay bali walang binulsan niya ang pendant. Mang Husto, alam niyo ba kung saan ang lumang Poblana? Tanong niya sa tsoper. Anong gagawin mo ron? Tanong nito. May kakausapin lang ako. Lumang Poblana ang pangalan ng lugar sapagkat nung daw una ayon ang sentro ng bayan. Maraming sinuunang bahay pa na nalalabi rito. Si Mang Husto ang nagtanong kung saan ang bahay ni Mrs. Ong. Isang bata ang nagturo sa kanila ng direksyon. Inabutan niya ito ng 20 pesos at sabihin mo sa nanay mo galing kay Consel Brendon. Anya sa bata. Opo, anito at tuwan-tuwan tumakbo. Pigil naman ni natin ang pagtawa. Bawal ang electioneering. Lalo't malayo pa ang eleksyon pero gusto niyang makatiyak na si Brendon ang uupong vice alkalde sa susunod na termino. Sa isang apartment huminto si Mang Husto. Pangalawang pinto daw. Mag-ingat ka riyan, paalala ng matandang tsuper. Naisip ni natin na rito na lamang ibigay ang pendant, panregalo sa misis o sa number 2. Bahala na si Mang Husto. Kumatok siya sa pasira ng gate sapagkat wala namang doorbell. Isang teenager na nakahubad ang lumabas at napahiyato na na-conscious sa itsura. Si Mrs. Ong, nariyan ba? Tanong niya. Muli itong pumasok sa loob at maya-maya pa ikarap na niya ang hinahanap. Tila nabala sa paglalaba. She smiled. Nabanggit ho ng kaibigan ko na sa inyo siya kumuha ng alahas. Nagustuhan ko yung bracelet niya. Gusto ko rin sanang bumili. Aniya. Agad ay nagliwanag ang mukha ni Mrs. Ong at pinahid nito sa duster ang sabon sa kamay. Tuloy ka. Panay na ang tahol ng aso sa loob. Binuksan ng ginang ang gate habang inutusan ng anak na sawayin ng aso. Ngunit hindi na yun kailangan dahil lang makita ng aso si Nati ay tumigil to sa pagtahol. Nice dog. Aniya. She had no special powers at nagkataon lamang na hindi talaga siya takot sa aso. She loved them at iyon ang nasasagap ng sensitibong pakiramdam ng aso. They could smell fear or terror at kapag ganoon ay lalong nagwawala. Walang masagap na takot ang askal ni na Mrs. Ong kay Nati at nagpakilpato at parang gustong magkamot ng ulo. Sa sala,
Pinaupo siya si Mrs. Ong sa kahoy na sofa at inutusan ng anak na ibili siya ng soft drinks. Gusto sana niyang tumanggi ngunit kailangan bawasan na niya ang pagkamaarte kung gusto niyang maging may bahay ni Brenton. Mula ngayon, lahat ng gagawin niya ay titiyakin niyang matatanim sa isip ng mga taga-Poblana. They will remember pagdating ng halalan. Umakyat si Mrs. Ong at pagbabay isang velvet pouch ang dala. Inilatag nito ang mga laman niyon sa mesita. Sino bang kaibigan mo, Iha? Tanong nito habang in-examine niya ang mga bracelet. Actually, hindi ko naman po talaga kaibigan. Kakilala ng kakilala ko. Si Dory Melchor po. Aniya at inobserbahan ng reaksyon ng babae. Pagkarinig ng pangalan ni Dory, nag-iba ang ekspresyon ni Mrs. Ong. Baka mahirap ka ring singilin, Iha. Naku, hindi po. Bakit yun naman po nasabing mahirap singilin si Dory? Tanong niya at halatang halata na niyang nangangati ang dila ng ginang na ichismis si Dory. Wala akong sinabing ganyan, Iha. Tinapik niya ang kamay ni Mrs. Ong. Kayo naman atin-atin lang ho. Binigyan niya to ng matamis na ngiti. Ngiting nagsasabing magkakampi sila at iisa ang likaw ng bituka. Naku, kung hindi nga lang girlfriend ni Consel Brendon, nung kampaw-tangin ko ng alahas. Aba, may 10,000 pang utang sa akin. Lakas ng loob kumuha ng alahas hindi naman kayang magbayad. Nagmamakisig wala naman. Atin-atin lamang to ha. Ano bang pangalan mo? Tanong ni Mrs. Ong. Nakakaya kasi kay Consel Brendon, napakabait namang tao. Nati po ang pangalan ko. Nati de Alba. De Alba? Sinuri siya ng mga mata ng ginang. Kamag-anak mo ba si Gob? Ngumiti siya pagkatapos ay tumango. He's my father. Kamuntik nang himatayin si Mrs. Ong. Suspe, bakit hindi mo kagad sinabi? Naku, nakakaya naman sa'yo na pag-isipan pa kita nakapare si Dory. Baka naman po gipit lang si Dory kaya hindi nakakabayad. Paano nga hindi magigipit ang dami nga niyang kinukuhang hulugan. Kahapon nga pinuntahan ko, ayun pinagtaguan ako. Kesyo kasama raw si Consel Brendon. Lagi namang si lalaki ang sinasangkalan niya. I knew it. Anang isip niya. Isang bracelet ang dinampot niya na sa tingin ay pwede na niyang gamitin kapag araw. I'll take this. Aniya. Mula kay Mrs. Ong ay nalaman pa niya kung sino-sino ang pinagkakautangan ni Dory. Damit, sapatos, handbags. She had to admit that she was fascinated. Guts ang kailangan para malusutan ang mga nanginingil. Nalaman din niya na may utang sa isang lending corporation si Dory. 20,000 ngunit doble na ngayon dahil sa interes. Dahil nagtitinda ng alahas kung sino-sino ang nakakausap ni Mrs. Ong. Halos kilala na nito ang lahat ng taga-Poblana at pati karatig lugar. Walang ubos ang impormasyon na nagmula rito. Hindi kasi matanggihan ng iba si Dory. Maski ako mahirapang tumanggi. Kasi nga, girlfriend naman ni Consel Brendon at ikakasal na ang dalawa. Wika pa nito. Sa isip ni Nati, ano kaya ang iisipin ni Brendon kung pagkatapos ng kasal kay Dory ay ulanin ng mga maniningil? She could not allow it. Maya-maya pinagpaalam na siya matapos bayaran ng bracelet na napili. 5,000. Iyon pero dahil anak siya ng Governor de Alba, 3,000 na lang. Sa mga mata naman ng ginang ay nababasa niya kung magkano ang tubo nito. Pero mas tubo siya. Naisip niya nang pabalik na siya sa sasakyan.